Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib mula pa sa aking pagkabata. Narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa. At ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon, ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng liyong si Asuero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng nakikipagsabwatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinabi ni Jesus, humingi ka at ikaw bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Dapat tayo magdasal ng taimtim at porsigido upang tayo ay makatanggap. Pinakita ang takatangiang ito ni Esther. Si Esther noon ay napiling reyna ng haring Persiano na si Ahasuerus. Kahit na reyna siya, hindi siya basta-bastang makalapit sa hari na hindi siya pinapatawag. Kamatayan ang parusa sa sinumang mangahas na lumapit sa hari na hindi tinatawag. Ang chief minister noon ay si Haman, na gumawa ng batas na sa takdang panahon papatayin ang lahat ng mga Hudyo na Persiano sa buong Persian Empire. Si Esther lang ang maaaring makiusap sa hari, pero hindi siya tinatawag ng hari. Nag-ayuno siya ng 3 araw kasama ng kanyang mga alalay upang magbigyan ng lakas na lumapit sa hari at upang tanggapin siya ng hari. Pagkatapos nagbihi siya ng maganda, nangahas na pumunta sa hari. Bago siya pumasok sa kwarto ng trono ng hari, nagdasal muna siya. At ang pagbasa natin ay ang kanyang dasal. Dito humihingi siya ng tulong sa Diyos na bigyan siya ng lakas ng loob at tulungan siyang tanggapin ng hari na nakikiusap sa kanya. Mula pa noong kabataan niya, narinig na niya na hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Ang bayan ng Israel ay ang bayang hinirang ng Diyos at ngayon ay nasa panganib na sila. Wala nang ibang makakatulong sa kanya at sa Israel kundi ang Diyos lamang. Kaya sa kanyang dasal, sinabi ni Esther, iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako
na ngayon nag-iisa at walang ibang inaasahan kundi ikaw lamang. Ang tiwala ni Esther sa Diyos na pinakita niya sa kanyang dasal ay pinakinggan ng Diyos. Tinanggap siya ng hari at inilahad niya sa hari ang banta sa kanyang bayan. Pinarusahan si Haman at ang kanyang pamilya. Naligtas ang mga Israelita at nasawi ang mga balak na pumatay sa kanila. Talagang maaasahan ang Diyos. Isa nga sa programa ng Kwaresma ay ang panalangin. Kailangan tayo magdasal at magdasal ng palagi at maayos. Upang pakinggan ng Diyos ang ating dasal, dapat seryoso tayo sa ating pagdarasal. Pinapakinggan natin na seryoso tayo, pinapakita natin na seryoso tayo kung tayo ay nagdadasal ng buong tiwala at pananalig sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos kasi nagtitiwala tayo na maaasahan siya. Ang dasal ay hindi lang pagbabakasakali sa Diyos. Baka sakali na pagbigyan tayo. Hindi. Naniniwala tayo na pagbibigyan tayo. Tinataya natin ang ating sarili sa ating hinihingi. Tulad ni Esther na tinaya niya ang buhay niya sa kanyang hinihingi. Kaya nasabi niya, wala na akong inaasahan kundi ikaw lamang o Panginoon. Diyos, turuan mo kaming manalangin. Palakasin mo ang aming tiwala sa iyo kapag kami ay nagdarasal. Wala nang ibang makakatulong sa amin kundi ikaw lamang. Iligtas mo kami sa lahat ng panganib at sa lahat ng kasamaan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.